Ang Los Angeles Lakers ay papalapit sa 2023 tandang bawas 2024 season ng may kumpiyansa, sa paniniwalang mayroon sila kung ano ang kinakailangan upang itaas ang ika-18 banner sa rafters ng arena. Bagamat kailangang sumabak sa play-in tournament, nakapasok sila sa conference finals noong nakaraang season. Si LeBron James ay magiging 39 sa Disyembre, at para sa ikon na ito, ang oras ay ngayon o hindi kailanman. Noong tag-araw, pinalakas ng Lakers ang kanilang roster, na may mga pangalan tulad ni Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish, at Christian Wood sa pamamagitan ng libreng ahensya. Bukod pa rito, nakuha nila sina Austin Reeves, D'Angelo Russell, at Rui Hachimura. Ang listahan ng Los Angeles ay puno ng malalim at nangungunang talento, ngunit ang susi sa isang matagumpay na kampanya ay ang pagpapanatiling malusog sa mga manlalaro sa buong season, na naglalayong magkaroon ng malalim na playoff run. Sa playoffs ng nakaraang season, hindi gaanong naging kaibigan si LeBron James, lalo na si Dillon Brooks, nang talunin ng Lakers ang Grizzlies sa unang round. Bagamat lumipat si Brooks sa Houston noong tag-araw, hindi pa rin siya nagtitimpi sa all-time leading scorer sa liga. Ang tanong na lumitaw ay, isasaalang-alang ba ng Lakers ang isang kalakalan para kay Brooks kung magagamit siya? Ang nakapalibot sa LeBron na may mga tumpak na taga-baril at tagapagtanggol ay palaging isang panalong reset. Si King James ay may kakayahang mag-recruit ng pinakamahusay na mga manlalaro at maghanap ng mga pangalawang atleta upang palawakin ang sahig at magsanay ng solidong depensa. Ang nakaraang season ay sumailalim sa kumpletong pagbabago nang sumali si Russell Westbrook sa koponan. Bago ang trade noong ika-9 ng Pebrero, ika-29 ang Lakers sa ginawang 3-pointers, ika-26 sa 3-point percentage, at ika-20 sa defensive rating. Sa pagtatapos ng regular na season, umakyat sila sa ika-20, ika-15, at ika-3 pwesto, ayon sa pagkakabanggit. Dinala ng Lakers ang momentum na ito sa playoffs, na nanalo ng 2 serye bago na sweep sa conference finals ng mga naging kampiyon, ang Nuggets. Bago ang trade deadline, maaaring subukan ng Lakers na magdagdag ng mas maraming shooting at defensive options sa paligid ni LeBron James at Anthony Davis. Gayunpaman, isasaalang-alang ba nila si Dillon Brooks? Ayon sa pinakahuling panukalang pangkalakalan, nais siyang makuha ng prangkisa. Si Brooks ay isa sa mga pinaka-polarizing na manlalaro sa NBA. Siya ay isang kamangha-manghang tagapagtanggol at isa sa pinakamahusay sa pagprotekta kay LeBron James at Luka Doncic. Bukod pa rito, mayroon siyang kumpiyansa sa isang nangungunang opsyon sa opensiba, ngunit ang kanyang pagpili ng shot at kahusayan kung minsan ay naglalagay sa kanya sa isang questionableng posisyon. Ang pagkuha kay Brooks ay nagiging mas maliit dahil siya ay pumirma ng 4 na taon, $86 milyon na kontrata sa Rockets ngayong tag-init. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kapaligiran sa Houston, hindi nakakagulat na makita siyang available bago ang deadline ng kalakalan. Kung ang Lakers ay desperado para sa isang mahusay na perimeter defender, maaari silang mag-alok. Ang iminungkahing transaksyon ni Zach Buckley ng Bleacher Report ay ang mga sumusunod. Tinanggap ng Lakers si Dillon Brooks, at tinatanggap ng Rockets sina D'Angelo Russell, Maxwell Lewis, at 3 second-round pick. Ang kalakalan na ito ay matatapos lamang pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, dahil sa kamakailang pagpirma ni Brooks sa Rockets. Ang Houston ay namuhunan ng malaki upang subukang makipagkumpetensya ngayon, at ang koponan ay may utang sa isang first-round pick sa Thunder noong 2024 na dahilan upang sila ay mag-alinlangan na mag-alok ng isang lottery pick sa Oklahoma City. Ang roster ng Rockets ay hindi pa handa na maging isang lehitimong contender, na maaaring maghikayat sa kanila na gumawa ng hakbang bago ang deadline ng kalakalan. Dahil sa makabuluhang kontrata ni Brooks at negatibong nakakasakit na output, maaaring naghahanap ang Houston ng mahahalagang asset para sa hinaharap. Salamat sa pagsubaybay. Kung nagustuhan mo ang video,
Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, at i-activate ang notification bell para makatanggap ng mga update kapag nag-post kami ng mga bagong video.